Sumainyo ang Panginoon. So, noong unang araw, ang ating pinagbilay-bilayan ay ang paglakad ni Jesus sa dagat. At kanyang pinahayag si Jesus ito, huwag kayong matakot. Kahapon ay kapistahan ni Jesus Nazareno. Bahagi yun na binibigyan tayo ng pagninilay na naparito ng ang tao hindi upang tayo ay parusahan, ngunit upang tayo ay iligtas. Lalo na mula sa kasalanan. At ngayon naman, ang mga pagbasa natin ay tumutukoy sa tinatawag natin patutuo. Sa unang pagbasa, nakita natin ay pinahayag ni San Juan Evangelista na ang pagtutuo ng Espiritu Santo, ang pagtutuo ng tubig, ang pagtutuo ng dugo. At si Jesus bilang pagtutuo ng ating Amang nasa langit. Sa Ebanghelyo naman, pagkatapos na ang ketone ay mapagaling ni Jesus, anong sabi ni Jesus, magpakita ka sa sacerdote bilang pagtuon na magaling ka at maghandog ka ng hari na ipinag-uutos ni Moises. Kaya ang ating pagdilay ngayon ay patutuo. Bahagi yung tatlong bagay. Hindi naman kailan sa inyo kahapon. Siguro naman napalitaan nyo na si Bossy, kung tawagin ay nangisang ng kaso ng libel sa isang direktor. Gawa ng kanyang teaser sa kanyang pelikula. So bahagi yun. Kaya mag-ingat po tayo, no? Kasi baka mamaya ang ipinatayo ay alin. Baka mamaya hindi tayo nagpapahayag ng katotohanan. Kaya pag sinabi natin patotoo, totoo yung sinasabi natin, ito, patotoo ito. Baka mamaya ay alin, pasinungalingan. Hindi patotoo, kundi pasinungalingan. Mabigat ko rin pinahayag ko sa sulat ni San Pablo. Sa sulat ni San Juan. Ang sabi ni San Juan ay bahagi yun. Nagsisinungaling kayo sa Diyos kapag tayo ay nagdadala ng kasinungalingan. Pag sinabi natin patotoo, sabi na wala, mag-ingat tayo sapagkat hindi ba pwedeng sabihin natin na narinig ko lang yan. Kapag tayo ay magpatutuo, dapat may pruweba tayo. No? Hindi pwede ang pruweba natin ay sabi lang yan. Kaya yun ang nasabi natin. No? Hindi mo pwede yun. Kinakailangan kapag sinabi natin na, ito ka. Dapat may maliwanag na may ebidensya tayo na nagsasabi na ito ka. Or else, pwede kang limanda. Kahit na yung pagla-live mo, kapag kayo nag-live sa social media o nag-share ng isang balita na wala kayong katibayan, simply because sinabi lang nila, wala kang pinanghahawakan, pwede kang isama mo sa live days. Kaya mag-ingat tayo. Baka mamaya, hindi tayo patotoo. Anong tayo ang ginagawa natin? Ikinakalat natin na kasinungalingan. Bahagi yun. Pagkagagawa na kung saan ay makita mo natin. Kaya din po kumisan nagugulumihanan tayo sapagkat ang pinagbabasihan natin ay sabi lamang ng iba. Kaya nga, paanyaya ng simbahan ay alin. Sana, kapag sinabi namin patotoo, yung binabahagi natin ay talagang totoo. May ebidensya tayo. Hindi yung ebidensya nasa ibang tao. Kasi yun ang sabi niya, may ebidensya daw siya.
hindi mo pwedeng panghawakan yun. Kinakailangan ikaw mismo hawak mo rin yung ebidensya. Para kung sakaling sa'yo bumalik, maliwanag, may ebidensya ako. Ito yun. Ipapamanik natin. Hindi dapat tayo kumikilos simply because sabi lamang ng iba. Kapag sinabi natin patulong, dapat maging maliwanag natin. May ebidensya tayo. Kaya sa Ebanghelyo, makita natin. Kung mapapansin natin sa Ebanghelyo, anong sabi ni Jesus? Pinagaling niya yung may kwento. Siguro naman alam niyo yung may kwento. Sugat-sugat yan eh. Sigurado naman natanggalin. Pero anong sabi pa ni Jesus? Anong sabi ni Jesus? Magpakita ka sa sacerdote. Bakit? Kasi hindi ng batas ang lumang. Kapag kasi ikaw may kwento, hindi ka pwede pumasok sa kabayanan. Doon ka lang sa labas ng kabayanan. At pwede kang sabihin mo magaling ka na, pinakailang magpapait sa akin ka sa sacerdote. Sa pari yung panahon na yun. Yun yung batas na ikinilaga ni Moises. Kaya, tinatanggap na Jesus ko, magpakita ka sa sacerdote. At ano bang sabi? Maghandog ka ng alay, kaakibat mo. Saan na pupunta? Doon pa sa templo ng Jerusalem. Kasi doon lang mo nag-ahandog ng alay. Hindi nag-ahandog ng alay sa sinagoga. So, may mga pamantayan para masabi natin, sabihan natin may proseso. Para sabihin na, magaling ka na. Yun yung katotohanan na ipinamamanig na Jesus. Bahagi yun na nawang makita natin. Maliwanag, may ebidensya. Kung walang ebidensya, kung narinig ninyo, huwag niyo ipagkalat. Wala kang ebidensya. Bahagi, dapat tumigil mo sa ito. Kung yun ay bahagi, pwede niyong pagsabihan ng iba, na ebidensya ka ba dyan? Wala ko. Tumahigil ka. Sapagkat hindi ay makatutuwanan. Yan ay pag-isinungaling din. Hindi lamang doon sa taong pinamamalita ninyo. Ngunit galing, bilang pagtutunanin sa panawagan ng Diyos. Pangalawa, kapag sinabi natin kaluluwanan, mayroon tayong tinatawag na absolute at relative truth. Kanina, ako yung nagpunta, Toroktak, isa ko din sa Candelaria, sa chapel ng Candelaria. So, nakita ko, walang kuryente. No? Ewan ko lang kung may kuryente na sila ngayon. Hindi ko pwede sabihin na may kuryente na yun. Bakit? Wala silang kuryente. No? Dito, may kuryente. Kasi nang umalis ng dito, at nang bumalik ako dito, may kuryente. Pero doon, walang kuryente. Bahagi mo yun, may tinatawag tayo din relative truth. Maaaring yung katotohanan na iyan ay katotohanan na para sa Kanya. Yun ay katotohanan na para sa Kanya. But that is not available to all. No? Bahagi mo yun. Alam nyo, may nakausap ng doktor niya, Father, alam niyo ba kung bakit ngayon ang dami na yung dialysis? Bakit? Kasi ay self-medication. No? Self-medication. Ba't mo ginagawa yan? Baka nabibig ng ganyang gamot. Sabi kasi ni kumpare, magaling daw sa kanya. Sa kumpare mo, magaling sa kanya. Pero hindi lang ulugan na para sa iyo. Yung katotohanan na yun, pwedeng totoo sa kanya. Pero ito sabihin na totoo para sa iyo. Kaya ano gagawin mo? Pumunta ka sa center. Doon ka kausapin mo si doktor. Sabihin mo, doktor, ano ba yung sakit ko? No? Kasi kami sinasabi rin na mahirap ngayon ng pagpa-doktor at may bayad. Pumunta kayo sa center. Alam mo lang, hindi naman nagpapabayad yung center. No? So, doon kayo kasi mahali yung gamot na para sa kanya, ay para lang sa kanya. Bagaman pareho kayo ng nararamdaman. At may gamot na para sa iyo. At hindi siya pa ngayong kalimitan. Sinasabi na ng umisa na kapag nakinig ka ng radyo,
manood ka ng TV, hindi kaya nakita mo sa internet ang sinasabi, no? Itong gamot na ito, may nagpadotoo. Hindi ko alam. Siguro nagpapalto para sa kanyang sarili. Gumaling ako rito, no? Pero after nung sabihin na gumaling ako rito, dito ko gumaling. Ano ang sabihin? Mayroong magsasalita, ito ay hindi gamot. Ito ay supplement lang. No? Hindi ito nakapagpapagamot. At makikita niyo kung minsan sa botelya, nakalagay doon, no approved therapeutic effect. Ibig sabihin, ito, pwedeng magpagamot sa kanya, pwedeng siya ay nakita niya, gumaling siya ron. Pero anong sabi ron? Sino nagsabi ron? FDA. Ano yung FDA? Food and Drug Administration. Kanino ka maniniwala? Doon sa nagsabi na gumaling siya, na may bayad siya, o doon sa FDA? So, dapat maging maliwanag sa inyo. Relative at absolute truth. Yung katotohanan na para sa lahat, at katotohanan na para sa Kanya, maaaring katotohanan lang yun para sa Kanya. Hindi na ulugan na kasusunod katotohanan yung para din sa iyo. Kaya yun ang sabi ng kaibigan kong doktor na kaya marami ngayon ang nag-realize bakit? Inaatake. Kasi inom tayo na inom ng gamot. Hindi naman pala yun ang dapat natin inumin. Inaatake yung ating atake. Makita mo, hindi naman nag-inom, hindi naman nag-igarilyo. Pero dialysis. Kaya malinag ko tayo. Kasi naliwanag ko yun na kung saan, ay makita natin kung alin yung katotohanan na para sa atin. Pangatlo, ang katotohanan na alin, nagpapagaling, hindi naninira, hindi nagwawasak, hindi nanggugulo, no? Bahagi yun. Kaya po ngayon ang mga tao alin, ang sabi nga natin, ang tao ngayon ay stress. Bakit? Bakit yung stress? Mahilig tayo maniwala sa sabi-sabi. No? Kaya tayo na-stress. Ano yung paniniwalaan natin? Ebidensya. No? Bahagi. Kaya ano sabi, may kasabihan tayo mga Pilipino, ang maniwala sa sabi-sabi ay kaya na-stress tayo. No? Gumagawa tayo ng sarili natin problema. Anong sabi na Jesus? Ibig ko gumaling ka. Do not put yourself in a hazard way. Huwag natin ilagay ang ating sarili sa ikapapahamak natin. Sabisan, ikapapahamak natin ang alin. Kapag ang dala-dala natin ay hindi katotohanan. Ano? Wawasakin tayo yan. Akala natin ang binawasak natin yung ating kapitbahay na galit na. Hindi. Kung yung kapitbahay natin ay wasak na, hindi mo na kinakailangan ipagsabi pa yung kanyang pagkawasak. Katotohanan yan no? Kahit hindi mo ipagsabi, wasak na yun no? Kung totoo, wasak yun, no? Pero ikaw, kung talagang ikay totoo, hindi ka dapat nagwawasak. Nagbubuo ka dapat. Nagpapagaling ka dapat. Kasi yun ang Diyos natin. Ang Diyos na nagpapagaling. At ang ibig ng Diyos nilin, tayo ay gumaling, no? Ayaw ng Diyos na alin. Na tayo na stress. Namumubray na tayo sa isang bagay na hindi natin alam kung totoo o hindi. No? Kaya pag-inatin natin. Kaya anong sabi ng Jesus? Magpapatotoo tayo. Magpapatotoo tayo sa tunay